Mapayapang pamumuhay mga kapwa ko Pilipino. Mamayang gabi i-hold na po ang INC Peace Rally na allegedly ito ay sasalihan ng KOJC at iba't ibang mga Duterte supporters sa Quirino Grandstand. Doon ang main, at sa bawat region ay meron din central area to which the synchronization of this scheduled rally will be joined. Alam natin na sa kasaysayan ng people power, dapat nakikinig ang ating mga players or politicians sa mga hinaing ng mga tao na pumupunta sa kalsada. Believe it or not, in the same manner na ang allegation noong people power ay doon lang sa Manila at ang iba ay pro Marcos, wag po tayong maniniwala dyan. The silent majority is bigger than those who go to the street, and this majority are just watching. May naririnig po tayo sa mga analysis na ang move na to ay a win-win situation for all. A win for President Marcos, who I don't know if it was calculated risk na sinabi niyang hindi siya sang-ayon sa impeachment kay BP Sara, but majority of the people, whether or not dinideny yan ng Iglesia ni Cristo na para lang ito sa kapayapaan, actually the biggest winner or the one who would really benefit this movement ay si BP Sara. Sana makinig ang Kongreso dito sa mga sasabihin ng mga tao who will be in that prayer rally, because we know ay hudyat ito ng kung hindi pakikinggan ng Kongreso ay hudyat ito na ang tao ay maninindigan. Mas marami po ang silent majority. May nakirinig din tayo na ang stand ng iglesia na ito ay kabaklaan, meaning they are hitting two birds in one stone. Ibig sabihin, hindi siya pagagalitan ni President Marcos kasi dineclare ni President Marcos na wag na yung impeachment. Hindi rin magagalit sa kanila ang mga BP Sara, kahit sabihin nila na hindi para kay BP Sara yan, kasi ang totoo ayaw nila sa impeachment, di ba? So I don't know whether or not this would prosper, but ito ay hudyat. Makinig ang mga nasa Kongreso na sumusulong at nasa Senado, because imminent po ang timing ng movement na to dahil malapit na po ang election. If they would not stop, people will go to the street, and the last 2.5 years of this administration will be chaotic if they would not listen. Wag natin sana ipabaliwala ang mga ganitong pag-aaklas or pagrarally in order to listen to the mandate of the braver persons or individuals who would go to the street and air their grievances against their perceived feelings on what is going on in the rule of law. Ang travesty na allegation sa rule of law ay nakikita po sa lahat ng media platform at sa lahat ng mga ginagawa ng mga congressman na to, who allegedly do not even have the integrity in their lives to be in those positions. Thank you for listening,
And sana ay i-follow natin kung anong mangyayari mamayang gabi.